Dumating ang ate ko sa korte na parang late lang siya sa isang award ceremony. Hindi kabado, hindi maingat, hindi magalang, basta sigurado lang siya. Pumasok siya na naka-cream blazer, perpekto ang buhok, hawak ang cellphone sa isang kamay na parang handang sumagot ng tawag mula sa kanyang investment banker sa gitna ng pagdinig. Nakasunod ang abogado niya. Dalawang hakbang sa likuran. Ngumingiti sa lahat na parang pag-aari na nila. Ang buong kwarto. At kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil napansin ko. Pero oo, mukha siyang matagumpay. Yung klase ng tagumpay na nagpapapaniwala sa mga tao na siguradong tama ka. Hindi niya ako tinignan nung una. Iniskan niya ang courtroom na parang chinecheck lang niya ang lighting sa isang event. Tapos, nakita niya ako at lumabas ang ngiting iyon. Hindi mainit, hindi pangkapatid, kundi isang magalang na patalim na natili akong nakaupo, nakatiklop ang mga kamay, neutral ang mukha, kumakapit sa mainit, at totoo kong nararamdaman. Ang tiyan ko ay parang bumabaligtad dahil kahit ilang beses mong sabihin sa sarili mo na handa ka na, may kakaibang hapdi pa rin kapag pinapanood mong subukang burahin ka ng sarili mong kadugo sa harap ng mga estranghero. Siguro, nilagay niya ang probate court sa kalendaryo niya sa pagitan ng Pilates at brunch sa Wildflower. Tinawag ng clerk of court ang kaso at tumayo kami. Estate of Richard Carter. Petition regarding inheritance distribution. Unang humakbang ang ate ko. Siyempre, siya ang una. Your Honor. Simula niya. Ang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa. Simple lang ito. Hinihiling ko ang buong distribution ng estate. Napakurap ang judge. Buong distribution? Opo. Sagot ng ate ko na parang iyon ang pinakamakatwirang bagay sa mundo. Iyon ang intensyon ng tatay ko. Ako ang sumuporta sa kanya pinansyal, ako ang nag-manage ng lahat, at ang respondent, tinuro niya ako gamit ang kanyang baba, ay walang inambag kundi gulo. Ang abogado niya ay lumapit at nagpakawala ng isang theatrical na buntong hininga. Sa totoo lang, dagdag nito, sobrang mapagbigay na ang kliyente ko. Ang respondent ay, walang utang na loob. Walang utang na loob. Ayan na. Ang salitang dinisenyo para dumikit sa balat mo. Lumipat ang tingin ng judge sa akin. Tinitimbang ako. Hindi masama ang tingin. Nakapanood na siya ng ganitong pelikula dati. Magkapatid na nag-aaway sa gitna ng pagluluksa habang nakasuot ng maskara ng pera. Miss Carter, tanong niya, tinatanggap mo ba ang claim niya? Ang tanong na iyon ay bumigat sa dibdib ko dahil kapag umuo ako, tapos na. At kapag humindi ako, ipipinta ako ng ate ko bilang mukhang pera, bitter, o baliw kung anuman ang babagay sa kwento niya. Hindi ako tumingin sa ate ko, hindi ako nakipagtalo, hindi ako nagpaliwanag. Tumingin ako sa judge at pinanatiling kalmado, mainit, grounded, at makatao ang boses ko. Hindi po, Your Honor. Sabi ko, at bago po magtalo ang sinuman, may hihilingin lang sana akong isang bagay. Tinaas ng judge ang kilay niya. Inangat ko ang folder na dala ko manipis, malinis, walang dalang drama. Pakiusap po. Sabi ko, pakibasa sa clerk ang final clause ng huling habilin o last will and testament ni tatay sa record. Tumahimik ng kaunti ang courtroom. Tumawa ng mahina at maikli ang abogado ng ate ko na parang humingi lang ako ng kwentong pambata. Your Honor, sabi niya, malinaw ang sinasabi ng will. Nandito tayo dahil tinaas ng judge ang kamay niya. Ako ang magpapasya kung bakit tayo nandito, sabi niya. Tapos, bumaling siya sa clerk. Basahin ang final clause. Kinuha ng clerk ang dokumento, nilipat sa dulo, at nagsimulang magbasa sa neutral at opisyal na boses. Ang ngiti ng ate ko ay nanatili, pero humigpit ang hawak niya sa kanyang legal pad. Binasa ng clerk ang unang linya, tapos ang pangalawa, at pagkatapos ay nakarating siya sa isang pangungusap lang kung saan bumagal ang boses niya, parang naunawaan niya ang ibig sabihin nito. Bago pa man ang iba,
Binasa niya ito ng malakas at nagbago ang ihip ng hangin sa buong kwarto. Nawala ang ngiti ng abogado ng ate ko. Nanigas ang mukha ng ate ko at ang judge, na kanina pa walang emosyon, ay namutla sandali, na parang may biglang nagbukas ng ilaw. Natapos ng clerk ang pangungusap na iyon at sa isang saglit, walang gumalaw. Hindi ang ate ko, hindi ang abogado niya, hindi ang sheriff. Tanging ang ugong lang ng aircon ang maririnig, na parang hindi nito alam na ang buong kaso ay kakatapak lang sa isang landmine. Tumikhim ang judge ng dahan-dahan at nilahad ang kamay. "Clerk," sabi niya, "akin na ang will." Inabot ito ng clerk. Binasa ulit ng judge ang clause. Gumagalaw ang mata, mula kaliwa pa kanan, na parang kinukumpirma kung tipo lang ba ito. Tapos, tumingin siya sa abogado ng ate ko. "Counsel?" sabi niya ng mahina, pero matalim. "Binasa mo ba ito? Bago ka nag-file?" Kumurap ang abogado ng ate ko. "Masyadong matagal. Nireview namin ang will, Your Honor." Maingat niyang sagot. Hindi nagalit ang judge. Mas malala pa ang naging reaksyon niya. "Precision, kung gayon, ipaliwanag mo sa akin." Sabi niya, "Bakit pumasok ang kliyente mo sa korte ko at nagdemand ng buong mana, gayong ang final clause ay nagsasaad na sino mang beneficiary na gagawa ng eksaktong ginawa niya ay mawawalan ng karapatan sa mana?" Wala na ang ngiti ng ate ko. As in burado na. Lumapit siya sa abogado niya. Bumubulong. Nang mabilis na parang kaya niyang ibulong ang sarili niya, palabas sa pangungusap na nabasa na sa record. Sinubukan itong isalba ng abogado niya. "Your Honor." Simula niya. "Hindi namin kinokontra ang will. Humihingi lang kami ng klarifikasyon sa distribution dahil may mga tinaas ng judge ang isang daliri. Humihingi kayo ng klarifikasyon." Ulit niya. "Sa pamamagitan ng paghiling ng distribution na explicitly prohibited ng will." Tumingin ulit siya sa papel, tapos binasa ang maikling parte ng pabulong, sapat lang para malaman ko na nakikita niya ang nakita ko. Isang clause na sobrang specific, parang personal na mensahe. Hindi lang sinumang beneficiary, hindi lang sinumang partido. Pinangalanan nito ang ate ko at inilarawan ang eksaktong galaw niya, ang paghingi ng higit pa sa kanyang parte sa pamamagitan ng aksyon sa korte. Tumingin ang judge sa kanya. "Miss Walker," sabi niya, "naintindihan mo ba na sa pag-file ng petition na ito, nilagay mo sa alanganin ang sarili mong mana?" Bumuka ang bibig ng ate ko. Tapos ginawa niya ang lagi niyang ginagawa kapag nararamdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Gumamit siya ng emosyon. "Anak niya ako," sabi niya. Nanginginig ang boses on command. "Nagbayad ako para sa mga gamit." Kahit halos hindi naman siya nagpapakita maliban kung may kailangan siya. Tumango-tango ang abogado niya na parang ito ang closing argument sa isang teleserye. Hindi kumagat ang judge. "Ito ay probate court," sabi niya. "Hindi family group chat." Bumaling siya sa akin. "Miss Carter," tanong niya, "ang posisyon mo ba ay dapat sundin ang will ng eksakto kung paano ito nakasulat?" "Opo, Your Honor," sabi ko. Kalmado, grounded, walang halong dagdag na anghang. Hindi ko na kailangan ng anghang. Ang clause na, ang gumagawa ng trabaho. Tumango ang judge, tapos tumingin ulit sa abogado ng ate ko. "Counsel," sabi niya, "may probable cause ba kayo para kontrahin ang will? Undue influence? Lack of capacity? Fraud?" Nag-alinlangan ang abogado. "Naniniwala kami na may mga concern tungkol sa..." "No." Putol ng judge. "Pumili ka ng isa na may facts." Lumunok ang abogado. "Your Honor," sabi niya, "naniniwala ang kliyente ko na ang ama niya ay na-pressure, na hindi niya lubos na naiintindihan." Nanliit ang mata ng judge. "At gayon paman," sabi niya, "ang kliyente mo ay hindi naging maingat para mag-file ng limited request. Nag-demand siya ng lahat." Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin. Lahat, binaba ng judge ang will
ng maingat at dumukwang paharap. Ito ang mangyayari, sabi niya. Sa ngayon, deni-deni ko ang request para sa full distribution. Inuutos ko rin na ang petition na ito ay amyendahan o i-withdraw dahil sa kasalukuyang porma nito. Mukhang tinitrigger nito ang no contest clause. Sumingit ang abogado ng ate ko, natataranta na. Your Honor, humihiling kami ng pagkakataon na tinaas ulit ng judge ang kamay niya. Magkakaroon kayo ng pagkakataon, sabi niya. Pero wala kayong pagkakataong magkunwari na hindi nyo binasa ang final nyo. Tapos bumaling siya sa clerk. Markahan ang final clause bilang Exhibit A. Sabi niya. At markahan ang requested relief ng petition bilang Exhibit B. Stamp. Stamp. Pinanood ko ang ate ko na napapikit sa tunog na parang pisikal na sakit ito dahil ang mga stamp ay permanente sa paraang hindi kaya ng charm niya. Sinubukan ng abogado ng ate ko na baguhin ang kwento sa huling pagkakataon. Handa kaming makipag-usap para sa settlement, mabilis niyang sabi. Gusto lang ng kliyente ko kung ano ang patas. Pinutol siya ng judge. Mas malamig na ang boses ngayon. Wala ako dito para makipagnegosasyon sa nararamdaman ng kliyente mo, sabi niya. Nandito ako para magpatupad ng legal document. Tapos, parang may naalala siya. Tumingin ulit ang judge sa akin. Miss Carter, tanong niya, paano mo nalaman na hilingin ang final clause? Hindi ako ngumiti. Sumagot ako ng tapat dahil sinabi sa akin ng tatay ko na susubukan niya itong gawin. Sabi ko, at dahil ang final clause ay sinulat para sa eksaktong sitwasyon na ito. Biglang lumingon ang ate ko sa akin. Anong sinabi mo? Asik niya. Nakalimutan kung nasaan siya. Kumislap ang mata ng judge. Miss Walker, sabi niya nang matalim. Huwag mong kakausapin ang kabilang partido sa loob ng korte ko. Tumikom ang bibig ng ate ko. Namumula ang mukha sa kahihiyan. Tapos nagtanong ang judge ng isang bagay na nagpabago ulit sa takbo ng kwarto. Nasaan ang orihinal na will? Tanong niya. Bumuka ang bibig ng abogado ng ate ko, pero sa akin direktang tumingin ang judge. Sumagot ako. Nasa drafting attorney po. Sa isang secure file. Tumango ng dahan-dahan ang judge. Tapos bumaling siya sa ate ko. Miss Walker, sabi niya, may hawak ka bang dokumento na kumukontra sa will na ito? Codicil? Later will? Nanigas ang ate ko. Sa isang sandali, nakita ko sa mata niya. Nagdedesisyon siya kung magsisinungaling ba siya. Tapos sinabi niya, wala. Tinignan siya ng judge nang matagal na parang hindi naniniwala. Tapos tumingin pabalik sa abogado. Counsel, sabi niya. Kung magfa-file kayo ng will contest pagkatapos ng hearing na ito ng walang probable cause at matrigger ang forfeiture clause, maaaring mawala sa kliyente mo ang lahat ng matatanggap sana niya. Naiintindihan mo ba iyon? Humigpit ang mukha ng abogado. Opo, Your Honor. At ikaw, sabi ng judge sa ate ko. Naiintindihan mo ba iyon? Tumaas ang baba ng ate ko. Pride bago survival. Oo, sabi niya. Pero mas manipis na ang boses niya ngayon. Bumuga ng hangin ng judge. Mabuti, sabi niya, dahil aayusin ko rin ang tono ng filing na ito. Tinaas niya ang petition at tinapik ang paragraph kung saan inilarawan ako ng ate ko bilang walang utang na loob at hindi karapat-dapat. Wala akong pakialam sa name-calling, sabi niya. Pero may pakialam ako sa bad faith. Magsasalita sana ang abogado ng ate ko. Pinigil siya ng judge gamit ang tingin. Tapos, tumingin siya ulit sa will at bumaba ang boses. Isa pang bagay, sabi niya. Binabanggit din ng clause na ito ang attorney's fees. Nanigas ang abogado ng ate ko. Dahil ito ang parteng hindi pinapansin ng mga taong tulad ng ate ko. Akala nila, libre ang korte kapag ikaw ang nagde-demand. Tumingin sa akin ang judge. Miss Carter, tanong niya, humihiling ka ba ng fees sa ilalim ng final clause ng will? Nanatili akong kalmado. Opo, sabi ko, para sa petition ngayong araw.
Biglang umangat ang ulo ng ate ko. Hindi pwede. Tinaas ng judge ang kamay nang hindi tumitingin sa kanya. Oo, sabi niya. Pwede siya. At dedesisyonan natin iyon. Tapos sumandal siya sa upuan niya at sinabi ang linyang nagpabagsak ng balikat ng abogado ng ate ko. Magtatakda ako ng continued hearing, sabi niya. At sa pagitan ngayon at noon, gusto ko ng full accounting ng mga asset ng estate at anumang aksyon na ginawa ng alinmang partido. Accounting. Ang salitang iyon ay nangangahulugan ng resibo, logs, paper trails. Humigpit ang bibig ng ate ko. Dahil sa paper trails siya, laging sumasablay. Diretsong tumingin ang judge sa kanya. Miss Walker, sabi niya, in-access mo ba ang anumang estate accounts, naglipat ng pondo, nagbago ng beneficiaries, nagpalit ng lock, nakipag-ugnayan sa anumang institusyong pinansyal, o nagpakilalang may autoridad sa estate ng ama mo? Nag-atubili ang ate ko, isang saglit na masyadong matagal, at ang saglit na iyon ay sapat na para mapansin ng judge. Bumulong ang abogado niya ng something urgent. Lumunok ang ate ko, tapos sinabi niya ng maingat, hindi, hinawakan ng judge ang tingin niya sandali, tapos bumaling sa akin. Miss Carter, tanong niya, may ebidensya ka ba na sumasalungat dito? Hindi ako nakipagtalo, hindi ako nag-opinyon. Dahan-dahan ko lang inurong ang isang pahina pasulong isang pruweba. Nakikita, boring, nakamatay. Isang printout ng bank alert, hindi rant, hindi screenshot na may emojis, isang simpleng notification na may timestamp. Bumaba ang tingin ng judge dito. Hindi gaanong nagbago ang mukha niya, pero tumigil ang pagsulat ng ballpen niya. At ang abogado ng ate ko, na kanina lang ay nakangiti, ay biglang tumahimik. Sobrang tahimik. Tinignan ng judge ang pahina. Hindi matagal, sapat lang para makita niya ang timestamp. Tapos tumigil ang ballpen niya. Miss Carter, sabi niya. Ano ito? Bank alert po iyon, sagot ko. Na-trigger kagabi, pagkatapos pumanaw ni tatay. Nagpakawala ng maliit at mapang-uyam na tawa ang abogado ng ate ko na parang papatayin lang niya ang langaw. Your Honor, ang notifications ay hindi ebidensya ng maling gawain. Nakakatanggap ang mga tao ng alerts para sa... Hindi man lang siya tinignan ng judge. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Tapos inangat niya ang mata sa ate ko. Miss Walker, tanong niya, kalmado at surgical. In-access mo ba? O sinubukang i-access ang accounts ng ama mo? Pagkatapos ng kamatayan niya, hindi sumagot agad ang ate ko. Isang beat. Masyadong matagal. Tapos sinabi niya, matigas, hindi, hinawakan ng judge ang tingin niya sandali. Tapos bumalik sa papel. Sinasabi ng alert na ito na may idinagdag na bagong paye, sabi niya. At naglista ito ng account nickname. Tumigil siya at ang nickname ay Ava. Personal. Dumapo iyon parang sampal. Namatay agad ang ngiti ng abogado. Humigpit ang bibig ng ate ko. At napanood ko siyang mag-mental math in real time. Deny or justify? Pinili niya ang justify. Binayaran ko ang pag-aalaga sa kanya, mabilis niyang sabi. Sa loob ng maraming taon. Nire-reimburse ko lang ang sarili ko. Hindi tinaas ng judge ang boses niya. Sumandal lang siya ng kaunti. At sinabing, hindi ganyan gumagana ang reimbursement. Sumingit ang abogado ng ate ko para subukang kontrolin ang manibela. Your Honor, ang kliyente ko ay creditor ng estate. Kung nagbayad siya ng expenses, maaaring entitled siya sa, di mag-file siya ng creditor claim, putol ng judge. Hindi niya babayaran ang sarili niya gamit ang online banking sa dilim. Namula ang mukha ng ate ko. Wala ako sa dilim, asik niya. Ako ang naghahandle ng lahat dahil hindi niya kailanman kumislap ang mata ng judge. Miss Walker, sabi niya ng matalim, sasagutin mo ang mga tanong. Hindi ka mag-o-audition para sa awa. Tumikom ang bibig ng ate ko. Bumaling ang judge sa abogado. Counsel. Sabi niya, alam mo ba na sinubukan ng kliyente mo na idagdag ang sarili niya bilang paye?
at mag-initiate ng transfers pagkatapos mamatay ng ama niya. Humigpit ang panga ng abogado. Hindi, Your Honor, ang isang salitang iyon. Hindi ay nagbago ng dynamic sa mesa nila dahil ngayon hindi na sila magkakampi. Naging Diyos ko, anong ginawa mo? Na, tumingin ulit sa akin ang judge. Miss Carter, tanong niya, may iba pa ba kayo? Bukod sa alert? Opo, sabi ko. Hiningi ko sa bangko na i-print ang activity log. Inurong ko ang pangalawang pahina. Isang pruweba, nakikita, boring, nakamatay, bank header, timestamp, action line. Payi added, Ava Walker, transfer attempt. 48,000. Status, pending review, time, 2:14 a.m. Nanigas ang abogado ng ate ko. Ang mukha ng judge ay hindi nagpakita ng gulat. Nagpakita ito ng bagay na mas malapit sa pandidiri. Tumingin siya sa ate ko. 2 ng madaling araw. Ulit niya. Sa gabi ng pagkamatay ng ama mo, tumaas ang baba ng ate ko sa purong kayabangan. So what? Sabi niya. Gising ako. Nagluluksa ako. Sinusubukan kong pigilan na may magnakaw ng mga gamit. Kumurap ang judge ng isa, tapos sinabi niya, sa pamamagitan ng pag-unang magnakaw, may ilang tao sa kwarto na gumawa ng tunog na hindi singhap. Hindi tawa basta wow. Lumingon ang ate ko sa kanila, galit na galit, wala nang pakialam ang judge. Tumingin siya sa clerk. Markahan ito bilang mga exhibits, sabi niya, at gusto kong makontak ang fraud department ng bangko. Tumayo ng mabilis ang abogado ng ate ko. Your Honor, we object to. Umupo ka. Sabi ng judge ng flat. Hindi mo ma-object ang timestamps. Umupo ang abogado. Tinignan siya ng masama ng ate ko na parang kasalanan niya na nag-e-exist ang internet logs. Binalik ng judge ang atensyon niya sa will. Clerk, sabi niya. Basahin ulit ang final clause, partikular ang parte tungkol sa bad faith petitions at fees. Bumalik ang clerk at nagbasa sa parehong boses. Any beneficiary who brings a claim in bad faith or attempts to obtain more than their designated share through court action shall forfeit their interest and shall be responsible for the estate's reasonable costs and attorneys' fees incurred in defending such claim. Bumuka ang labi ng ate ko. Bumulong ang abogado niya ng mabilis. Hindi ko marinig, pero nakita ko ang panik sa mata niya ngayon. Tinignan ng judge ang ate ko na parang isa siyang math problem na may sagot na. Miss Walker, sabi niya, nagdemand ka ng buong inheritance ngayong araw. Inamin mo kakatapos lang na sinubukan mong mag-transfer magdamag at nagpakilala kang may karapatang kumilos. Tumigil siya. Hindi ito misunderstanding. Ito ay isang pattern. Tapos tumingin siya sa akin. Miss Carter, tanong niya, hinihiling mo ba ang pagpapatupad ng forfeiture clause? Hindi ako ngumiti. Hindi ako nagyabang. Mainit at relatable na boses. Matatag. Opo, Your Honor. Gusto ko pong masunod ang utos ni tatay. Tuluyan nang nawala sa sarili ang ate ko. Kalokohan ito, asik niya. Pinarurusahan niyo ako dahil responsable ako. Ako ang matagumpay. Ako ang nagtayo ng siya ay basta. Ang boses ng judge ay humiwa sa kanya parang patalim. Pinarurusahan kita dahil sa pang-aabuso sa proseso, sabi niya. Ang tagumpay ay hindi nagbibigay sa iyo ng espesyal na karapatan sa probate court. Bumaling ulit siya sa clerk. Nag-i-issue ako ng temporary order, sabi niya. Immediate freeze sa lahat ng estate-related accounts habang pending ang bagay na ito. Aabisuhan ang mga bangko. Ang anumang tangkang pag-access ay ituturing na ebidensya ng bad faith. Bumagsak ang balikat ng abogado ng ate ko na parang pinanood niyang sumabog ang araw niya. Tapos sinabi ng judge ang bagay na nagpakabog sa dibdib ko sa magandang paraan at nagtatakda ako ng focused hearing sa isang issue. Kung apply ba ang forfeiture clause? Namutla ang mukha ng ate ko dahil alam niya ang ibig sabihin nun. Kapag nag-apply ang clause na iyon,
Ang malaking courtroom moment niya ay hindi lang pumalya. Nag-cause pa ito sa kanya ng lahat. Diretsyong tumingin ang judge sa kanya. Miss Walker, sabi niya, gusto mong matapos ito ng mabilis. Congratulations. Tapos sumulyap siya sa clerk. Ibigay mo sa akin ang contact information ng drafting attorney, sabi niya. Gusto ko silang makausap dito. Napataas ang ulo ng abogado ng ate ko. Your Honor, hindi man lang siya tinignan ng judge. Gusto ko ang taong nagsulat ng will na ito, sabi niya. Dahil gusto ko ng konteksto at gusto ko ito ngayon. Tumango ang clerk at lumabas. Bumulong ng galit ang ate ko sa abogado niya. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa mga exhibits na parang umaandar na bomba at doon bumukas ulit ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang babaeng nakasuit at may ID na nakaklip sa Belt Bank Compliance Officer. Sa itsura palang hawak ang isang folder na parang sandata. Ginabayan siya ng sheriff sa harap at umangat ang tingin ng judge. Galing ka ba sa bangko? Tanong niya. Tumango ang babae. Opo, Your Honor, sabi niya. At dala ko ang full access log. Doon na parang naubusan ng dugo ang mukha ng ate ko. Dahil sa susunod na 60 seconds, hindi na ito tungkol sa kung ano ang kineklaim niya. Tungkol na ito sa kung anong ginawa niya. Humakbang ang babae mula sa bangko na parang sanay na siya dito. Hindi madrama, hindi taranta, professional lang, folder sa kamay. Mata sa judge, tindig na nagsasabing, dala ko ang resibo at wala ako dito para sa feelings nyo. Yes, Your Honor, sabi niya. Ako po ay nasa compliance at fraud prevention. Tumango ang judge. State your name for the record. Ginawa niya. Tapos nilagay niya ang folder sa lectern at binuksan sa unang pahina. Ito, sabi niya, ay ang access log para sa accounts ni Mr. Carter sa nakalipas na 72 bang oras. Kasama dito ang login events, device IDs, IP addresses, payee additions, at transfer attempts. Umupo ng tuwid ang ate ko na parang kaya niyang talunin ang spreadsheet gamit ang posture. Bumulong ang abogado niya ng something na mukhang, please stop existing. Bumaling ang judge sa bank rep. Basahin ang relevant entries. Hindi nagbigay ng opinyon ang bank rep. Hindi niya sinabing nakakagulat o sa kasamaang palad. Binasa niya ito sa paraang nagbabasa ka ng weather report sa ganap na DOS 6A. Isang password reset ang ininitiate, sabi niya. Sa DOS send A. Matagumpay na na-access ang account. Sa 264 o isang bagong external paye ang idinagdag, Ava Walker. Humigpit ang panga ng ate ko. Sa 215A, isang transfer attempt na nagkakahalaga ng 48,000 pesos ang ininitiate. Nagpatuloy ang rep. Na-flag ito ng risk system ng bangko at na-hold pending review. Hindi inalis ng judge ang mata sa ate ko. At ang device? Tanong niya, nilipat ng rep ang pahina. Login device. iPhone, basa niya. Device identifier, ending in 91C. Parehong device na ginamit sa prior login na may label na Ava Walker sa system namin. Tumigas ang ekspresyon ng judge. So, ang parehong device na nakalink kay Miss Walker, sabi niya, ay nag-access at sumubok mag-transfer. Opo, sabi ng rep. Tumayo agad ang abogado ng ate ko. Your Honor, we object to characterizations. Pinutol siya ng judge nang hindi tumitingin. Wala akong China characterize, sabi niya. Siya ang gumawa. Umupo ulit ang abogado. Tikom ang bibig. Dumukwang ng kaunti ang judge. Ma'am! Tanong niya sa bank rep. Ginamitan ba ng two-factor authentication? Opo. Sagot niya. Isang verification code ang ipinadala. Sa anong number? Tanong ng judge. Tumingin sa baba ang rep. Sa phone number, ending in 4421, ang phone number ng ate ko.
Hindi naggasp ang courtroom. Lumamig lang ito. Kahit ang matagumpay na aura ng ate ko ay hindi kayang mag-survive sa isang phone number. Bumaling ang judge sa ate ko. Miss Walker? Sabi niya, kalmado at surgical. Iyan ba ang phone number mo ending in 4421? Nag-atubili ang ate ko. Masyadong matagal. Tapos sumagot. At sinasabi mo sa akin na hindi mo inaccess ang account, diin ng judge. Bumawi agad ang ate ko. May permiso ako. Asik niya. Ako ang nag-handle ng finances ni daddy. Ako lagi ang nag-handle. Hindi nakipagtalo ang judge. Tinanong niya ang nag-iisang tanong na mahalaga sa korte. Show me. Tumayo ulit ang abogado ng ate ko. Mas maingat na ngayon. Your Honor, meron siyang power of attorney. Nanliit ang mata ng judge. Meron, ulit niya. Kailan in-execute? At ina-authorize ba nito ang self-payment after death? Katahimikan. Dahil ang totoo, kahit may power of attorney pa, hindi ito gumagana sa paraang iniisip ng ate ko. At alam ng lahat sa kwarto iyon, namatay ang bisa ng spa kasabay ng pagkamatay ng nagbigay nito. Sinubukan ng ate ko na idaan sa lakas ng loob. Nire-reimburse ko ang sarili ko. Sabi niya, may utang siya sa akin. Nanatiling flat ang boses ng judge. Kung gayon, mag-file ka ng creditor claim, sabi niya. Hindi mo tutulungan ang sarili mo sa ganap na 2:15 ng madaling araw. May dry humor na kumislap sa isip ko dahil ang bersyon ng ate ko ng pagiging responsable ay laging kinabibilangan ng pagkuha muna ng pera at pagpapaliwanag later, pero pinanatili kong neutral ang mukha ko. Bumaling ulit ang judge sa bank rep. Isa pang bagay, sabi niya, may pagtatangkabang baguhin ang contact information, email, mailing address, nilipat ng rep ang isa pang pahina. Sa 2:18 a.m., basa niya, may pagtatangkang baguhin ang mailing address sa address na nauugnay kay Ava Walker. Ang attempt na iyon ay hinarang ng fraud system namin dahil sa deceased flag na nailagay kanina. Biglang umangat ang ulo ng ate ko. Deceased flag? Inulit ng judge. Matatalim ang mata. Anong deceased flag? Tumingin ang bank rep. Sa 1:49 a.m., nakatanggap ang bangko ng online deceased customer notification submission mula kay Mr. Carter's account login. Hindi ito verified. Nag-trigger ito ng temporary hold. Nanigas ang judge. Tapos bumaling siya sa ate ko ulit. Miss Walker, sabi niya, mas mahina na ang boses ngayon. Nag-submit ka ba ng deceased notification sa bangko sa gabi ng pagkamatay ng ama mo at pagkatapos ay sumubok kang mag-transfer? Bumulong ang abogado ng ate ko, wag. Ang ate ko, dahil hindi niya mapigilan ang sarili, ay tinaas ang baba niya. Pinoprotektahan ko ang estate, sabi niya. Tiningnan siya ng judge na parang sinusubukan niyang intindihin kung paano nasasabi ng isang tao ang isang bagay na sobrang confident at sobrang mali. Pinrotektahan mo. Ulit niya ng mabagal. Sa pamamagitan ng pag-lockout sa lahat at pagtatangkang iruta ang pera sa sarili mo. Dahil uubusin niya yan. Asik ng ate ko. Sabay turo sa akin. Kumislap ang mata ng judge. Tama na, sabi niya. Hindi ito debate. Bumaling siya sa clerk. Markahan ang bank access log bilang Exhibit C, sabi niya. At markahan ang deceased notification record bilang Exhibit D. Stamp. Stamp. Napapikit ulit ang ate ko sa tunog na parang pisikal na hinahawakan siya ng sistema. Tapos ginawa ng judge ang bagay na nagpamutla sa abogado niya. Tumingin siya ng diretso sa abogado ng ate ko at nagtanong, Counsel, pagkatapos marinig ito, may intensyon ka pa bang ituloy ang petition na nagde-demand ng buong mana? Bumuka ang bibig ng abogado at walang lumabas na tunog sandali. Tapos mahina niyang sinabi, Your Honor, gusto na naming i-withdraw ang request para sa full distribution. Bumaling ang ate ko sa kanya. Ano? Asik niya. Na sapat para marinig ng kalahati ng courtroom.
Hindi siya tinignan ng abogado. Tumingin ito sa judge. Tinaas ng judge ang kamay. Huli na para bawiin ang nasabi na, sabi niya. Ang request ay nasa record na. At ang will ay explicit sa kung ano ang mangyayari kapag ginawa ito ng isang beneficiary. Tumigas ang mukha ng ate ko sa itsurang iyon kapag na-realize niyang hindi na gumagana ang charm niya. So, kukunin niyo na lang sa akin? Asik niya sa judge. Bumaba ang boses ng judge, mas malamig. Susundin ko ang dokumentong pinirmahan ng ama mo, sabi niya. Subukan mo ring minsan. Ilang tao sa gallery ang napapa-oo ng mahina. Mukhang gustong mangagat ng ate ko. Sa halip, bumaling siya sa akin. Ito ang gusto mo, sabi niya. Nagniningas ang mata. Ang parusahan ako dahil matagumpay ako. Hindi ko tinaas ang boses ko. Mainit, relatable, matatag. Hindi. Gusto ko lang masunod ang will ni tatay. Dumukwang ang judge. Ito ang order ko, sabi niya, at ang tono niya ay naging purong procedural. Immediate freeze sa estate accounts pending further order. Walang partido ang pwedeng mag-access, maglipat, o magbago ng financial accounts. Ibibigay ni Miss Walker ang phone niya para sa preservation kung hilingin ng bangko o korte. Ang parehong partido ay maglalabas ng lahat ng dokumento kaugnay sa alleged reimbursements, loans, o payments sa loob ng 48 oras. Tapos tumigil siya at tumingin sa clerk. At gusto ko ang drafting attorney sa telepono, sabi niya. Ngayon na, napataas ang ulo ng abogado ng ate ko. Your Honor, no, sabi ng judge. Gusto ko ng konteksto. Gusto kong malaman kung bakit sinulat ang clause na ito sa ganitong paraan. Lumabas ang clerk, tumawag, at bumalik makalipas ang 1 minuto na may dalang speakerphone na nilagay sa bench. Isang kalmadong boses ang lumabas. Ito si Attorney Marlene Shaw, sabi ng boses. Ako ang nag-draft ng will ni Richard Carter. Dumukwang ang judge. Attorney Shaw, sabi niya, ang final clause ba ay isang no contest forfeiture clause? Opo, sagot niya. At sinulat iyon ng sadya. Tumawa ng mapang-uyam ang ate ko. What? Malamang sadya? Hindi siya pinansin ng judge. Bakit ito sinulat ng sadya? Tanong niya. May maikling pause sa linya na parang pumipili ng salita ang abogado. Dahil partikular na humiling si Mr. Carter ng proteksyon, sabi niya, nag-aalala siya na susubukan ng isang beneficiary na i-pressure ang isa pa gamit ang court action. Nagbago ang mukha ng ate ko. Hindi galit takot, nanliit ang mata ng judge. At pinangalanan ba niya ang beneficiary na iyon? Tanong ng judge. Nanatiling kalmado ang boses ng abogado. Opo, sabi niya. Ginawa niya. Tinakpan ng abogado ng ate ko ang noo niya na parang bigla siyang napagod. Tumingin ang judge sa clause ulit tapos sinabi niya ng mahina. Clerk, utos niya. Basahin ang susunod na pangungusap ng final clause na iyon. Sumulyap ang clerk sa pahina. Nag-alinlangan ng katiting na segundo at biglang umupo ng tuwid ang ate ko. Matalim ang boses. Panik na. Teka, hindi tumingin ang judge. Basahin mo, sabi niya, at binuka ng clerk ang bibig niya. Tumingin siya sa will, tapos nagsimulang magbasa sa parehong steady official voice. And in the event that Ava Walker brings any claims seeking more than her designated share or attempts to use court action to pressure or intimidate Emma Carter, Ava Walker's share shall be distributed instead to Emma Carter. Ramdam mong nawalan ng hangin ang kwarto. Hindi kumurap ang ate ko. Hindi gumalaw ang abogado niya. Kahit ang bank rep na patingin mula sa folder niya na parang, oh, wow. Namutla ang judge sa isang split second. Hindi dahil sa gulat, kundi sa bigat ng kung gaano kadirekta itong sinulat. Tapos tumigas ang ekspresyon niya final na. Tumingin siya sa ate ko. Miss Walker, sabi niya, tahimik at matalim. Pumasok ka sa korte na ito at ginawa mo ang kaisa-isang bagay na partikular na binabalaan ng ama mo. Bumuka ang bibig ng ate ko. Walang lumabas. Sa huli,
Nahanap niya ang boses niya manipis. Galit. Kalokohan ito. Asik niya. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya. Ang boses ng drafting attorney ay lumabas sa speaker, kalmado at matter of fact. Ginawa niya, sabi ni Attorney Shaw. At nag-insist siya na maging explicit ang pangungusap na iyon. Bumaling ang ate ko sa bench, sa speakerphone na parang gusto niyang awayin ang boses mismo. Sinungaling ka! Sigaw niya. Pinagtatakpan mo siya! Tinaas ng judge ang kamay. Hindi man lang siya tinitignan. Tama na, sabi niya. Hindi ako nakikinig sa conspiracy theories. Tapos bumaling siya sa abogado sa telepono. Attorney Shaw, tanong niya. Nasa tamang pag-iisip ba si Mr. Carter noong inexecute niya ang will na ito? Opo, sagot niya. Isinagawa namin ang usual capacity checks at malinaw at consistent siya. Ipinaliwanag niya ang rason ng simple. Tumango ang judge ng isa. Tapos tumingin siya sa abogado ng ate ko. Counsel, sabi niya, may probable cause ba kayo para kontrahin ang capacity? Lumunok ang abogado. Wala, Your Honor. Nanatili ang tingin ng judge sa kanya. May probable cause ba kayo para sa undue influence? Isa pang lunok. Wala, Your Honor. Tapos sinabi ng judge. Tapos na tayo. Tuluyan nang bumigay ang ate ko. Tumataas ang boses. Nakalimutang nasa korte siya. So, makukuha niya ang lahat dahil nag-file ako ng petition? Sigaw niya. Hindi tumaas ang boses ng judge kahit kaunti. Oo, sabi niya. Dahil ganun ang sinulat ng tatay mo. Tapos idinagdag niya ang pangungusap na nagpabago sa buong kaso mula sa argumento papuntang consequence. At dahil kinumpirma mo ang bad faith gamit ang sarili mong mga aksyon, tumango siya sa bangko. Ang access log, sabi niya. Ang deceased notification, ang attempted transfer, ang attempted address change, hindi iyon neutral facts. Sinuportahan nun ang intent. Mukhang gustong maglaho ng abogado ng ate ko. Ang ate ko naman, mukhang sinusubukan niyang ibalik ang oras gamit ang galit. Dumukwang ang judge ng kaunti. Malinaw ang boses. Procedural. Ito ang ruling ko, sabi niya. Ang petition ni Miss Walker para sa full distribution ay denied at ipinasok bilang ebidensya ng claim na humihingi ng higit sa kanyang share. Ang no contest forfeiture clause ay apply as written. Ang share ni Miss Walker ay forfeited at i-distribute kay Miss Carter alinsunod sa will. Iniuutos kay Miss Walker na itigil ang lahat ng access attempts sa anumang accounts at i-preserve ang lahat ng devices at communications. Attorney's fees at costs ay granted kay Miss Carter sa ilalim ng final clause, subject to submission. Tumayo agad ang ate ko na parang aawayin niya ang ruling para magbago ito. Hindi pwede simula niya. Pinutol siya ng judge ng matalim. Tapos ka na, sabi niya. Umupo ka. Umupo siya, pero hindi iyon pag-upo. Collapse iyon. Warm and relatable moment. Nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa emotional whiplash nang ma-realize na pinrotektahan pala ako ni tatay nang ganun ka-agresibo. Tumingin ang judge sa akin. Miss Carter, sabi niya, medyo malambot na ang boses. Gusto kong maging malinaw. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagpapatupad ng utos ng ama niyo. Tumango ako. Opo, Your Honor. Tapos ginawa ng abogado ng ate ko ang bagay na hindi ko inaasahan. Tumayo siya, tumikhim, at sinabing mahina, Your Honor, magwi-withdraw na po ako bilang counsel. Biglang lumingon ang ate ko sa kanya na parang nasampal. Ano? Bulong niya. Hindi siya tinignan ng abogado. Tumingin ito sa judge at sinabing, hindi ko na po kayang magpatuloy ethically. Tumango ang judge ng isa na parang hinihintay niya iyon. Granted, sabi niya. I-file ang motion. At Miss Walker, hindi mo gagamitin ang korteng ito para harasin ang kapatid mo ulit. Sumulyap siya sa bank rep. Ma'am, sabi niya, makipag-coordinate sa counsel para panatilihin ang freeze hanggang maproseso ang court order. Yes, Your Honor.
Sagot ng rep. Tapos tumingin ang judge sa clerk. Ihanda ang written order, sabi niya. Ngayon din, tumingin siya sa ate ko sa huling pagkakataon. Miss Walker, sabi niya, kalmado at malamig. Kapag sinubukan mong maglipat ng assets ulit, ang kahihinatnan ay hindi na civil case. Makintab na ang mga mata ng ate ko. Pero hindi sa lungkot sa gulat dahil sa unang pagkakataon, natutunan niya ang bagay na hindi iniisip ng mga taong katulad niya. Na matututunan nila, walang pakialam ang korte kung gaano ka ka-successful. Ang pakialam ng korte ay kung ano ang mapapatunayan mo at kung ano ang sinubukan mong gawin. Adjourned, sabi ng judge. Bumagsak ang gavel. At ang tunog na iyon ay hindi parang panalo. Parang pinto itong sumara. Sa labas ng courtroom, sinubukan ng ate ko na lumapit. Mababa ang boses at nanginginig sa galit. Sinadya mo to. Asik niya. Ikaw at siya. Hindi ko tinaas ang boses ko. Hindi ako nagmalaki. Warm and relatable. Hindi ko sinadya. Ikaw ang pumasok dito at nagdemand ng lahat. Napapikit siya na parang mas masakit ang katotohanan kaysa sa ruling. Dumulas ang dry humor bago ko mapigilan. Maliit, tahimik, hindi malupit. Literal mong hiniling sa judge na iabot sa iyo ang buhay ko. Sabi ko, sa loob ng korte, sa papel, nag-iba ang mukha ng ate ko. Tapos, ginawa niya ang lagi niyang ginagawa kapag wala na siyang magawa. Tumalikod siya at naglakad palayo ng mabilis. Parang kung gagalaw siya ng sapat na bilis, matatakbuhan niya ang record. Pero hindi mo matatakbuhan ang exhibits. Hindi mo matatakbuhan ang timestamps. Hindi mo matatakbuhan ang clause na sinulat ng tatay mo, partikular para sa'yo. Nung hapong iyon, nag-file ang attorney ko ng fee submission. Nagpadala ang bangko ng written confirmation transfer restrictions maintained at umuwi ako at ginawa ang pinaka-hindi madrama pero pinaka-satisfying na bagay sa mundo. Nilako ang pinto ko. Hindi dahil takot ako, kundi dahil ang gulo ay may hangganan na sa wakas. Hindi ko gusto ng paghihiganti. Gusto ko lang na tumigil na. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ng katarungan at karma, huwag kalimutang i-like at i-follow para sa mas marami pang kwento ng katotohanan.